Okay, so simulan na natin to. Let's go. Ang hindi ko magets. Oh. Ha? Nuggets? Nuggets? I like nuggets. Oh, tuloy natin. Hindi ko magets itong mga bilyar. Okay. So, Camille Villar at Mark Villar, ginamit lang ng ang mga Duterte. Malamang, politika yan eh. Politika yan, banat ba eh? Hindi mo ba alam basic sa politics? There are no permanent enemies and friends sa politics. Example, Uniteam, di ba? Uniteam, BBM, Sara Duterte. Ngayon magkalaban na sila, di ba? Namo, Martin Romualdez, namo, Lisa Marcos, at no BBM. Oh, naalala nyo yun? No, nakalimutan nyo na. Baka may mga selective amnesia kayo na parang yung si Diskaya na nakakalimutan yung mga kaganapan. Huwag kayong ganun. Kailangan naaalala nyo lahat yan. Ginawa pa rin yun ni VP Sara and issue pa rin yung confidential funds. Hindi nga lang yun yung priority natin as a nation. Pero isama nyo yan sa checklist nyo lagi pagka, kapag tayo ay naggaganitong mga topic. Siguro gagawa ako ng ipaalala ko kaya. Iyon, magandang serye yun. Ipapaalala ko sa inyo yung mga nangyari from PhilHealth, from 2016 administration to SAP 44 para kay Jose Pidal para lahat naalala nyo, di ba? Sige, tuloy na natin. Tsaka na yun, yung ipaalala mo kaya. Tuloy natin. Hindi sorry supposedly una-una. Kayo, ikaw, Camille. Okay, si Camille. Yung buntis. Buntis pala si Camille. Di nag-ano sila ng asawa niya. Joke lang, ma'am. Inig ka sa akin, Madam Camille. Madam. Kung hindi ka sumabit kay VP Sara Duterte, hindi ka mananalong senador. I agree doon na kung hindi sumabit si Amy Marcos at saka si Camille Villar kay VP Sara Duterte, hindi siya mananalo. I agree. Palakpakan yung point na yan. Pero, ang debunk dyan ganito. Sino ba ang sinisilbihan ni Camille Villar? Ang mga Duterte ba o ang taong bayan? Sino? Sino ba ang mas importante? Loyalty sa mga Duterte o loyalty sa Pilipino? Magsalita ka nga, Banat Bay. Pag-usapan natin yan. Mag-live ka. Sasampa ako. Anytime, anywhere, any place. May brief, walang brief, let's go, let's get it. Pwede naman. Eto, hindi to pagtatanggol sa mga bilyar. Naka-cross arms ako, hindi nyo lang makita kasi ang baba ng camera eh. Hindi to pagtatanggol sa bilyar and I will not absolve them of their sins to the Filipino people. Pero, it is rightful, mga kamatis, mga kaibigan, na ang kakampihan ng mga bilyar kayong mga Pilipino. It's about goddamn time. Although, medyo self-serving to kasi hindi na, mamaya i-explain ko sa inyo yung galaw ng mga bilyar. Kasi self-preservation yung ginagawa nila. Pero, dito sa instance na to, intindihin mo rin. Ang loyalty ng mga bilyar ay dapat nasa Pilipino. And for that matter, lahat ng politiko, dapat ang loyalty nila sa Pilipino, hindi sa mga kung sino yung amo mo. Ikaw, ang amo mo, mga Duterte, kaya dyan ka lang. Di ba? Ako, sino ba ang boss ko? Siyempre si Nico David. Yun yung number one boss ko. Boss ko yung sarili ko. At saka yung mga Lodi Bells natin na nanonood sa atin, palakpakan yung sarili nyo. Kayong 2,000 dyan. Mahal na mahal ko kayo. Dahil sa inyo, may sahod pa rin ako sa mga sockmeds ko. Palakpakan. Palakpakan yung mga tao na yan, di ba? Nico David, ikaw naman boss mo siya ganito. Ay nako, Banat Bay. Kung ako sa'yo, linalabanan mo na lang ako ng debate. Balay mo, sagutin kita dyan. I-cross mo ko. Malay mo, sagutin kita dyan. Tuloy na natin. So, ibig sabihin, manggagamit ka? Hindi. Self-preservation ang tawag doon. Explain natin yon towards the end. Pasarapin muna natin yung argumento ni Banat Bay. Let's go. Ngayon, ba't di mo mamura? Natmurahin mo rin. Nakaupo ka na, manggagamit ka at ginamit mo lang si VP Sara Duterte? Iiyak na yan. Iiyak na yan.
Huwag ka iiyak, boy. Ang sagot dyan, yes. Ginamit niya si VP Sara Duterte. Like many other people na gumamit kay VP Sara, masasabi nga natin, yung nakaupong Pangulo ngayon, shoutout dyan sa mga taga-BBM, naggamitan din sila, di ba? Kasi pag umakyat si VP Sara, umakyat si BBM, nung eleksyon, baka maglaban sila at mapunta yung boto sa kakamping. Ano ba yung kanta natin, mga kakampings? Nakalimutan at kung di ko maibabalik. Di ba? Ganun na. Ang kulay rosas. Isipin mo, naglaban si BBM tsaka si VP Sara. Di hati yung boto nila. Solid 15M ang pikakamping. At hindi ko ipagpapalit, di may chance na matalo kayo. So it's a marriage of convenience yung nangyari na yon. Naintindihan mo, Banat Bay? Napakasimple nito, tol. Sabi ko nga sa'yo, lumaban kayo ng debate sa akin, lahat kayo. Sa SMNI pa kung gusto mo I call. Doon nyo itanong yung mga gusto nyong itanong sa akin, sasagutin ko lahat yun. Magsama ka pa ng abogado. Yung isama nyo si Attorney Regal Oliva. Yun, gusto kong makasama yun sa balitaktakang politika. Okay, sasagutin ko kung bakit dapat lang matanggal si Marcoleta. Anyway, sinasabi niya parang ginamit lang. Oo, ginamit talaga. Ang tawag dyan, self-preservation. Pasarapin muna natin yung sinasabi ni Banat Bay. Let's go. Naku po. Bakit? Palakpak! Mark Villar! Yan. Ikaw pa naman, naku. Mark Villar, ikaw pa naman ay naging sekretary ni Pangulong Duterte. Exactly. Exactly. Kailangan talaga nilang humaghanap ng kakamping malakas. Kasi nga, si Presidente Marcos talagang mukhang nagkakaroon na ng political will na tinatawag. Kasi sagasa dito lahat. Kahit yung pinsan niyang si Martin Romualdez, masasagasaan yan sa flood control project. Si Zaldico na allegedly tropa daw ni House Speaker, masasagasaan. Sino pa? Yung Duterte administration, masasagasaan din dito sa fact-finding body na binubuo ni Pangulong Marcos. Diba? That's the reality of things. He is the president of this country and finally, he is growing some this. You know this? The one underneath my he's growing some balls. Kung gagawin niya talaga yan. Kasi he wants to save his legacy. And whether you believe it or not, siguro ang masasabi kong naging purpose ni Romualdez was to save him from VP Sara. Ngayon kasi VP Sara doesn't really care anymore. She doesn't really care. Yun yung problema Wala nang paki yung kalaban mo So, ang nangyayari, bahala kayo dyan. Kasi pag hindi siya na-impeach by February 6, 2026, she is most likely to win without someone like Vico Soto or an emergence of a third party, Lenny or Risa or even Raffy Tulfo. She would likely win. So, bahala na kayo dyan. Anong ginagawa niya? Escarsion. Kasi that's the way to do it. Consolidate the OFWs, punta-punta siya sa ibang bansa. And then, yung base niya sa Mindanao, solid yan. Winning formula na yun. Ngayon, bakit umiiyak ka? At inaapektuhan ng mga bilyar? Tuloy natin. O baka naman, baka lang Dahil nasasabit ang DPWH. Si Diskaya DPWH. Ayoko na magsalita. Sige. Wag ka Ayoko na. Wala na bang punto? Konti na lang yung video Baka naman may pinoprotektahan ka. Sino? Baka lang. Ako'y nagtatanong lang. Mali yun. Ang play talaga ng mga bilyar dyan is self-preservation na tinatawag. Explain natin kay Banat Bay at saka doon sa mga DDS na magdi-dislike nitong video na to. Bakit? Bakit self-preservation? Kasi gusto nilang kumampi hindi kay Romualdez at hindi rin naman sa mga Duterte. Gusto nilang kumampi doon sa third force which is si BBM. Kahit bali-baliktarin natin ang sitwasyon, si BBM pa rin ang presidente. This is what we call self-preservation. Napanood nyo na siguro yung mga hearing, di ba? Ang
obvious doon yung mga DPWH secretary, whether si Mark Villar ka, para mas visual na para mas maganda yung kwentuhan natin. 'Di ba? The reveal. Parang, oh my gulay, 'di ba? Whether ikaw ay si Mark Villar, whether ikaw ay si Alcantara, kung DPWH secretary ka or undersecretary ka, mga lods, merong kang connection sa mga contractor. That is what is established. Diba? Ibig sabihin, ang mga diskaya, may mga lumalapit sa kanilang mga USEC or even secretary na humihingi ng salapi. That is what is obvious. Ngayon, ang kailangan nilang establish kung once upon a time ba, ang isang Mark Villar ba ay lumapit sa mga diskaya. Hindi ako magdi-decide niyan, mga lord. Sa utak ko, syempre, hindi ko David na private person, meron na akong sagot sa utak ko. Pero ikaw na nanonood sa akin, anong sa tingin nyo? After hearing all the testimony of the Diskayas and the Diskayas, anong sa tingin nyo ang sagot doon? 'Di ba? Yes or no? Kung yes, edi yari, 'di ba? So anong kailangan mong gawin kung ikaw si Mark Villar at si Camille Villar? Para hindi masilip yung mga ginawa natin, kampi muna tayo sa presidente. Wag muna natin siyang uratin kasi may mas malalaki pang players dito. Totoo lang. Sino yung mga malalaking players na 'yon? Number one, yung mga nasa Senado. According to the findings ng Congress, ng Infracom, si Jinggoy daw at saka si Jinggoy Estrada at saka si Joel Villanueva and si Cheese Escudero, di ba? Di na mention kahapon 'yon, pero ako naalala ko eh. Naaalala mo pa ba? O di ba? And sa Congress naman, no less than the president's cousin na si Martin Romualdez and si Zaldico. And of course, a slew of other congressmen na according to the Diskayas and according to yung isang whistleblower sa Congress na si Bryce, mga tumatanggap din ng salapi. It's a whole organization of criminals kung titignan mo to. Okay? I'm not calling etong mga to as criminals. I'm just saying that what they're doing is criminal act to the Filipino people kasi they are using tax money to enrich themselves. That is what is established. Ang tanong na lang, sino ba nagsasabi ng totoo? Yung nasa TRICOM o yung nasa Senate? 'Di ba? Kaya nga kailangan natin ng people who are for the Filipino people, not for your political allegiance. Ako, alam nyo na naman ako, kakamping ako, bias ako sobra pagdating sa kila Lenny Risa and even kila Sir Rapi kasi si Sir Rapi wala namang flood control yan, di ba? Or si Sir Erwin, walang flood control. Ang tanging problema na lang nila kasi magaling sila mag-English. At saka lagi silang sinasabihan hindi naman mga Filipino. Diba? Pero, still, wala pa ring bahid ng korupsyon. And, most of the people that I support, 'di ba? Ngayon, tingnan na lang natin kung kakayanin ba ni Pangulong Marcos na ilabas talaga yung unbiased na tatamaan ng lahat. Kunin mo na ang lahat sa akin. Wag lang ang tax money ng tao. So, Banat Bay, ikaw ay ini-invite ko sa isang wag na debate, talakayan na lang. Pag-usapan natin yung mga Villars, okay? Gusto mo? Hindi ko kakampihan, hindi ito protection sa mga Villar. I don't give a F sa kanila. Sana nga natanggal na yung mga yan. Sana din isama yan doon sa bubuin ng mga kongreso. Lalo na tong tao na to na tahimik lang. I want to hear him speak. Okay ba yun? Anyway, mga lads, yun lang naman po yung sa akin for today. Gege mga lads.